nasagutan na. Ikaw, Lori, anak, nasagutan na? Meron. Malaking points yan, ha? Siguro nasa 30 or 35. No? Re-record ko. Alin po, ma'am? Yung pinagawa ko po nung nakaraan pa, bago mag-foundation day. Sagutan ko po. Okay, nasagutan. Very good. Ayan, sige. 2 minuto pag wala pa iba yung kaklase, mag-start na tayo. Yung pangalawa nating subject, yung sa academic, nirecord ko na lang yun. No? Kahapon lang naman yun, no? Sa isang section, sa loyalty. So, panoorin nyo na lang po para hindi na kayo ma-hassle. Total, wala naman kayong learning kit. So, discussion lang naman din po ako doon. O, panoorin nyo na lang po yung recorded. I-upload ko po sa GC. Ay, hindi. Sa ano nyo po, sa page. Lahat kasali doon. Kasali kayo. Lori, kasali na ba lahat ng benevolence doon? Sa GC ng motivation dati? Opo. Okay, sige. Doon ko na lang i-upload, no? Pero ngayon, dito ko po i-discuss sa inyo. Pero i-record ko din para sa mga mahuhusay niyong kaklase na hanggang ngayon ay wala pa. Maramang natutulog pa. Kumain ba? Siyempre hindi. No? Bakit ko pa kayo tinanong? No? Kung alam ko rin naman yung isasagot. Ayan, sige, 1 minuto na start na tayo. Bakit ka tumatawa? Pinagtatawanan mo ako? Charin. Sino ba yan? Alam mo, naaway akong bumawi. Ano? Anak mo dati, si Lori. Hi daw, Lori, sabi ng advisor mo dati. Hello po. Hello daw. Hello ka daw. Chareng. Ha? Blanco po ako dyan. Oy, hello daw, tapos blanco raw yung grade niya. Bakit naman daw ganun, Ma'am Kat? Huwag mo akong solatorio, ha? Kompleto ka sa akin. Oy, kompleto ka daw, hindi ka daw blanco. Blanco po ako, ma'am, sa PE. Oh, blanco daw siya sa PE, ma'am. Wala nagba-blanco. Pati si Elijah, bakit ganun ka? Akala mo papasok sa motivation. Binigay ko na kay Sir 95. Meron na pala. Okay. Dory, may grade ka na daw kay ma'am eh. Binigay na daw niya sa advisor mo. Yun lang ba Yung yung sinend blanco po mo? sa akin, wala pong grade yun. Siya lang. Opo, PE lang po. Second grading ng PE. Pero sinend na daw ni ma'am, sabi niya sa akin. Hindi po. Ayan na. Okay, start na Kinabahan tayo, lang. no? Saglit lang naman tayo kasi wala kayong hawak na learning kit. Nakikita po. Okay, aralin 3 na tayo, no? Katangian at kalikasan ng tekstong binasa. Okay, pag nakuha nyo na po yung learning kit nyo po sa Thursday o kaya po sa Friday, pakisagutan to. Pero i-discuss ko po muna, no? Ito po yung pretest na. Sabi dyan, basahin at unawain ang tanong sa ibaba. Piliin ang KN kung katangian at KS naman kung kalikasan ng mga hinihinging impormasyon sa ibaba. Okay? Ayan. Teka lang, nasa na yung isa? Discuss ko muna kung ano ba ang ibig sabihin ng katangian ng teksto at kalikasan ng teksto. Okay. Natatandaan po yung pinabasa ko dati sa inyo na Bagyong Agaton? Natatandaan pa? Apo. Okay, opo. Okay, dito tayo sa talahan na yan. No? Pamagat ng teksto, ayun, yung binasa nyo dati, yung Bagyong Agaton. Okay, halimbawa lang to ng katangian at kalikasan ng teksto. Kung mapapansin nyo doon sa katangian ng teksto, mula doon sa binasa nyong Bagyong Agaton, ang katangian ng teksto niya, kung mapapansin nyo ito ay nag-uulat o kaya naman nagbabalita. Bakit? Kung nabasa nyo, di ba, ito ay nag-uulat o kaya naman nagbabalita patungkol sa darating na bagyo. Tama, nagbibigay ng babala sa atin na, ayan, may darating na bagyo, bla bla bla. Ang kalikasan naman ng teksto na binasa nyo po mula sa tekstong Bagyong Agaton ay enumeration. Bakit enumeration? Okay, nabasa nyo to, ito yung part na yan, yung naka-highlight. Nabasa nyo doon sa tekstong binasa nyo dati, kung natatandaan nyo, yung Bagyong Agaton. Sabi dyan, magbubunsod ng bahagyang maulan hanggang sa maulap na kalangitan na gaya ng Metro Manila, Ilocos Region at iba pang bahagi ng Central Zone at Calabar Zone. Ayan, magdadala rin ito ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Aurora at Quezon. Ayan, ito po yung binasa natin na pangungusap o yung binasa ko na pangungusap, ito po ay enumeration. Bakit? Pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, no? Hindi lang enumerate, na kapag sinabi natin enumerate,
yung i-enumerate mo lang, o sige, enumerate mo nga yung katangian ng teksto. Hindi po ganon. Minsan kasi, yung enumeration, meron din pong kahulugan. Okay? Ayan, natalakay na natin yung katangian ng teksto. Ano po ba yung katangian ng teksto sa tekstong impormasyon? Wait lang. Informatibo. Okay. Ayan, no, balikan natin. No, kapag sinabi nating tekstong informatibo, sabi dyan, ito ay isang uri ng teksto na nagbibigay kaalaman sa mga mahalagang pangyayari. Okay? Ito ay may laman na tiyak na impormasyon sa isang pangalan. Okay, pag sinabi nating tekstong informatibo, mga anak, lahat ng ibibigay mo mga salita, lahat ng ibibigay mong mga kahulugan o pangungusap, dapat po ay tiyak na impormasyon. Kaya kung mapapansin nyo, no, doon sa Bagyong Agaton, no, sa binasa nyo po, ito ay nag-uulat o nagbabalita. Tama, yun yung katangian ng Bagyong Agaton doon sa binasa nyo. Kasi po, nagbibigay ng kaalaman sa atin o nagbibigay ng babala sa atin sa mga mahalagang mangyayari. Ini-inform tayo na ganun po yung mangyayari. O, halimbawa, sa date na to, sa oras na to. Okay, naintindihan po? Okay, eto po yung katangian ng teksto, no? Yung tatlo. Unang-una dyan, paglalahat ng pangyayari. Pangalawa, ayan, no? Pag-uulat o balita. Katulad po ng pinapaliwanag ko kanina. Pangatlo, pagpapaliwanag. Ayan, kapag ang binabasa nyo ay hindi naman siya hindi naman nag-uulat or hindi naman nagbabalita, malamang dalawa lang yan. Paglalahat ng pangyayari o pagpapaliwanag. Ayan, tatlo lang po ang katangian ng teksto, no? Paglalahat ng pangyayari, pag-uulat o balita, at pagpapaliwanag. Okay, sunod. Kalikasan ng teksto. Kapag sinabi natin kalikasan ng teksto, ito ay may 4. Ayan. Unang-una ay pag-iisa o enumeration ng konsepto. Ayan po yung kanina, no? Pag-iisa-isa sa mga pangyayari. Kung mapapansin nyo doon sa tekstong Bagyong Agaton, no? Ini-enumerate natin, no? Iniisa-isa natin pero may kahulugan. Ayan. Pangalawa, pagkakasunod-sunod o order ng mga pangyayari. Kung mapapansin nyo, hindi naman parang enumeration yung nabasa yung teksto. O, mamimili lang kayo parang pagkakasunod-sunod to ng mga pangyayari. Ang tawag doon ay kalikasan ng teksto. So, 4 lang yun, no? Unang-una, pag-iisa o enumeration. Pangalawa, pagkakasunod-sunod o order ng mga pangyayari. Pangatlo, pagkakatulad o pagkakaiba sa ibang konsepto o paksa. Kung matatandaan nyo, yung unang aralin natin, no, tinalakay natin yan, no? Yung pag-iisa, pagkakasunod-sunod, pagkakatulad at pagkakaiba. No? Halimbawa doon sa pagkakatulad o pagkakaiba, ganito. Maganda si Lori pero mas maganda si Ma'am Kat. Mga ganun. Example lang. Ayan. Pang-4, ugnayang sanhi at bunga, no? Natatandaan pa yung inalimbawa ko dito? Hindi na. O, di ba yung namamasyal si Carlo sa Luneta pero nawala yung kanyang pitaka. Ano yung sanhi? May sanhi, may bunga, no? Namasyal si Carlo. Ano yung naging bunga nun? Dahil, ayan, nawala po yung kanyang pitaka. Okay, kalikasan ng teksto, inuulit ko, ito po ay may 4, no? Unang-una, pag-iisa. Pangalawa, pagkakasunod-sunod o order ng mga pangyayari. Pangatlo, pagkakatulad o pagkakaiba. Pang-4 po ay ugnayang sanhi at bunga. Okay, dagdag ko lang po ito, sabi diyan. Ito po yung mga halimbawa na mga walang halong opinyon ng manunulat. Okay. Ibig sabihin, tawag dito, etong mga babasahin na to ay hindi binigyan ng opinyon ng mga manunulat. Unang-una ay pahayagan, encyclopedia. Pangatlo, poster. Pang-4, talambuhay at sariling talambuhay, libro at aklatan. Mga tala or notes, listahan, directory, ayan, diksyonaryo, ulat, mga legal na dokumento, manual na panturo o instructional manual. Okay, pag nakuha nyo na po yung learning kit, okay, sasagutan nyo po ito. Yung pre-test na kanina, yung binasa ko, sunod po ito. Yung pagtataya nyo. Ganun pa rin, no? Sabi diyan, isulat kung KN kung katangian, KS kung kalikasan ng mga hinihingi impormasyon sa ibaba. Ito din po, sasagutan din to. No? Ma'am, ang dami namang sasagutan. Okay, unang-una, ang gagawin nyo po, kung matatandaan nyo, ay
lagi ko itong pinapagawa sa inyo, no, ilalagyan lang ng check, pero kung ayaw nyong mag-drawing or ayaw nyong mag-check dyan, pwede naman, magsulat na lang kayo ng number, lagyan nyo na lang po ng palagi, minsan, o hindi. Oo, number 1 na tanong, sabi dyan, gumagamit ng mga babasahin na pinagkukuhanan ng impormasyon. Okay, ilagay nyo lang palagi, minsan hindi. Ayan, bata yan sa sarili nyo, ha? O, naiisa, at nabibigyan ng kahulugan ng mga bagay na nakikita sa kapaligiran. Okay. Kayo ba, minsan pag tumitingin-tingin kayo sa mga paligid nyo, minsan ba yung mga bagay na nakikita nyo, binibigyan nyo ba ito ng kahulugan? Okay, depende pa rin sa inyo. Ano ba yun? Palagi nyo bang ginagawa or hindi? O minsan, yan o. Pag trip lang, ma'am. Okay, pangatlo, inaalam kung anong klase ng teksto nang binabasa. Ma'am, hindi, nangungopya lang ako. Charing. Ayan. Inaalam mo ba kung anong klaseng teksto yung binabasa mo? Okay, pangapat. Pinapahalagahan ng mga bagay sa kapaligiran. O ikaw bilang estudyante o bilang kabataan, pinapahalagahan mo ba yung mga bagay sa kapaligiran na nakikita mo? O panglima, nakakapagsulat ng teksto gamit ang katangian at kalikasan ng teksto. Ayan, syempre hindi pa kayo nakakapagsulat pero pwedeng ilagay nyo na dyan hindi kasi ituturo ko pa yan kung paano kayo magsusulat ng isang teksto gamit po yung katangian at kalikasan ng teksto. Tanong? Motivation, may tanong po? Wala po. Wala po. Wala po. Okay,